Welcome everybody. Good evening po sa ating lahat. Ako po ay si Brother Joby na maghatid sa inyo ng salita ng Diyos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay your religion cannot save you. Why? It is your personal relationship with Jesus Christ that can save you. Our key verse for tonight is John 1:12. Buksan natin muli ang ating Bible. John 1:12. John 1:12. Basahin po natin. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So let us pray. Lord, Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Lord, sa gabi nito. We thank you, Lord, for this wonderful evening that you gave us. Maraming salamat sa opportunity, Lord, to meditate, to ponder your word. Help us, Lord, to understand this. Give power to your word this evening, Lord. Patawarin niyo kami, Lord. Ugasan niyo kami. Tanggalin niyo, Lord, lahat ng distraction, lahat ng hindrance upang ang iyong mga salita, Lord, ay makapasok sa aming mga puso't isipan upang maunawaan namin to, Lord, at maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, ano po ibig niyang sabihin dito sa mga verse na to? Your religion cannot save you. Why? Totoo po, hindi kayang iligtas ang relihiyon ng isang tao. Bakit? It is the personal relationship with Jesus Christ. Dahil ang sabi niya sa verse na to, sabi niya, as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, ibig niya po sabihin dito ay kung sino lang yung tumanggap kay Jesus Christ, sila lang ngayon ang binigyan ng power, ng karapatan para maging anak ng Diyos. So, at yung naniniwala sa pangalan ni Jesus Christ. So, yan po ang ibig niyang sabihin. So, kung wala kang personal na relasyon kay Hesus Kristo, ay malabo po ang iyong kaligtasan. Kailangan na magkaroon tayo ng pagtanggap, pagkilala kay Jesus Christ sa kanyang ginawa sa krus, upang tayo ay kilalanin din niya bilang mga anak, at bigyan niya tayo ng karapatan na tawagin siyang Ama. Yun po ang ibig sabihin ng verse na to. So, ang kailangan lang nating gawin ay tanggapin si Jesus na siya ang ating Messiah, siya ang ating Savior, at siya ang ating Lord of all Lord. Siya yung
Siya yung King of all kings. At kailangan natin tanggapin natin siya sa ating mga puso at isipan na siya lamang yung ating tagapagligtas. At pag tinanggap natin siya, bibigyan niya tayo ngayon ng karapatan. He will give us the power to become the sons and daughters of God. So, yan po ang ibig sabihin ng verse na to. So, let us pray. Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Lord, sa iyong salita ngayong gabi. Thank you, Lord, na nagkaroon na naman kami ng pagkakataon upang to ponder, to meditate upon your word this evening, Lord. Sana ang yung mga salita na to ay ito ang magpatuloy sa amin na magbigay ng direction sa aming mga pamumuhay, Lord. Sana yung mga salita na ito ay magbigay ng kaliwanagan sa aming mga pamumuhay, na ikaw lamang, Lord, ang aming pinagkakatiwalaan, na ikaw lamang, Lord, ang aming pinaniniwalaan, na kayo lamang ang makakapagbigay sa amin ng kaligtasan, kayo ang nagbibigay sa amin ng protection, kayo po ang naggagabay sa amin, kayo po ang nagbibigay ng provision. At kami po ay nagpapasalamat, Lord, dahil tinatanggap namin kayo na aming tagapagligtas. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.